Narito na! Mga chika bukas! Ngayon, ang broadcast. Instant Tea! Regine Velasquez, napilitang magsalita ukol sa US visa issue. As much as what I want to say something about what happened at the embassy, I'm not going to be able to because I am under advice not to. So sinabi ko nga sa mga reporters who are here this afternoon that I hope I will not offend them pag hindi ko in-entertain yung mga questions nila regarding that matter. At dahil sa problemang ito, nalagas pa ang buhok ng artist. My hair would fall off like really bad, like parang I was going through chemotherapy and it was not normal. It's not the usual falling hair lang. So I went through that and I had rashes all over my body, so it was really bad. Kung hindi ko ipipick up yung sarili ko, who's gonna pick me up? You know, although a lot of people are very supportive of me, kailangan decision ko na sabihin ko sa sarili ko na you have to pick up yourself. It has to be me. And I'm glad naman that although yung mga lahat ng support ng lahat ng tao, nakatulong talaga yun sa akin para lumakas yung loob ko nga at i-pick up ulit yung, you know, whatever that I have to, whatever it is I have to pick up, you know. Sa taong nagpahamak sa kanya, ito lang ang masasabi niya. Natural naman yun I suppose na initial reaction mo yun na magagalit ka But then, what is that for? Diba? Anong maitutulong nun sa akin? Wala naman din. So, I just decided to just keep quiet first. Because I know naman you guys will understand as a matter of fact, a lot of the reporters na maraming mga reporters na sumusulat na hindi sila naniniwala, ganun. So, ina-appreciate ko yon. At least I was still given parang the benefit of the doubt, which is, for me, enough na yon. Sa problemang ito, anong masasabi mo kasama? Lolit, pasok! Alam mo, bilib ako kay Regine. Na-cancel na yung kanyang yung kanyang visa. Pero ang American twang niya, hindi pa nawawala. Di ba? Tinalbogan niya pa talaga si, di ba? Si Lea Salonga, at saka si G. Tonji. Si Lea Salonga, taga sa New York, hindi ko narinig ng ganun twang. Teka, at saka di ba, human smuggling ang kaso ni Regine? Mabuti na lang, hindi nakasali doon yung tatay ni Gabby Concepcion, di ba? Kaya pala nakalbo yun. Na-depressed din siguro, di ba? Cancer ni Rio Diaz, bumalik na, pero hindi siya malala. Parang dina-double check nga na lang na just to make sure na that she's going to be okay. Personally, it's sad You know, it's sad and you feel bad na parang why does something like that have to happen to someone so nice, you know? Pero syempre, when you just pray to God. And she says na kahit anong mangyari sa kanya, tanggap na raw niya You know, because at that, she's very strong. And she was one of the people who encouraged me also to go back to God, to go back to church. So, ganon. She's okay. She's still very, very lively and but I think the chemotherapy is making her medyo weak. So she doesn't really get to do a lot of stuff. She doesn't really get to go out that much. Siguro after the treatment, 6 months ata yan Kung ikaw ang nasa lugar ni Rio, anong gagawin mo? Butch, pasok! Actually, malaki ang atraso ko kay Rio Diaz kasi mula nung nagkasakit siya, hindi ko na siya nakausap. We lost touch kasi I think nasa States ako that time. Unfortunately, bumalik ang kanyang sakit, ang kanyang cancer, pero sabi nga nila hindi masyadong malala. But Rio, kung nanonood ka, lagi naman kitang pinagdadasal talaga nung all throughout yung may problema ka nun at lalo na ngayong pinagtitibay ko ang pagdadasal ko para sa'yo. At sana tayong lahat ipagdasal natin na talaga makarecover na completely si Rio Diaz. Rodel Velayo, dinamanda ng manager na si Robert Espinosa. Ang issue, gumawa siya ng pelikula sa Seiko Films nang walang paalam. Hanggang ngayon wala, hindi pa kami nagkakausap. Saka wala kaming communication. Breach of contract daw. Yun yung lumalabas dahil nandun sa kontrata yun. Wala pa akong release paper. Nakahanda naman kami. Sa tingin ko wala naman problema.
Tsaka, ito yung sinabi ko, inaamin ko, may mali ako, meron siyang mali. Sana maayos lahat. Papasalamat ako sa kanya kasi malaking tulong siya sa akin. Sa kanya ko natutunan yung maraming bagay na yung time na wala ako, siya yung nagturo sa akin na kung paano ako makisama, paano ko i-handle lahat ng bagay, at paano ako mag-handle ng isang negosyo. Sa kanya lahat natutunan yun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Tsaka wala akong galit sa kanya. Tumatanong ako ng malaking utang na loob. Kung ikaw si Robert, magagalit ka rin ba? Osang, pasok! Hell hath no fury than a bading score. Yun lang masasabi ko. Pero kay Rodel, maayos nyo yan. Pag-usapan yung mabuti dahil maliit lang ang mundo ng showbiz. So, hindi tayo, di ba, pwedeng kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. So, ayusin nyo yan. Importante, wag tayo manlalamang ng kapwa at dapat wala tayong natatapa. Ina Raimundo, may Canadian boyfriend. Kaya lang sinabi ko, ayoko na muna. Pero talagang alam mo, hindi nahanap talaga ang pag-ibig. Talagang dumarating. Dahil kahit ilang beses sabihin, ayoko na muna, dumarating talaga. I know, I am so happy again. I've never been this happy. I'm so proud of him. I'm proud of him. And he's my first foreigner boyfriend. And I've been eating my words talaga. Kasi sabi ko dati, ayoko na gumawa ng more movies, and then I did. Ayoko na mas bata sa akin. Nagkaroon akong boyfriend na mas bata sa akin. So ko, ayoko ng foreigner. And now, I'm in love with a foreigner. And I've been eating my words. So parang, may at least consistent ako, di ba? Rita Magdalena, ikakasal na! Balak namin October 28, pero wala pa, balak pa lang. Sa simbahan, syempre. Kung saan siya bininyagan. Hindi pa sure. Ayoko muna magsalita ng tapos baka biglang makakita siya ng iba eh. Tapos ako rin makakita ng iba. Pa rin tayo sure. Balak namin October 28 kasi magandang number yun. Tsaka magandang araw, tsaka lahat maganda doon. Fashion show ni Jo Marie Iliana, Dinumog. I was expecting konti lang talaga na... Actually, I was expecting yung mga nakaupo lang eh. Ganun lang karami. Very, very private na show, parang ganun. Pero so far, maganda yung feedback and gusto nila. Oh my God, I'm so elated. I didn't even expect this, you know. So I think this is my comeback. Because I've been gone for like a year and a half. I haven't been working. So ayun, I'm so elated. G Tonji, recording artist na. My album is out. It's entitled Very G. I've waited so long for this. And hopefully you get a copy under Sony Music, Very G. It's out now. And if you want to hear what I'm all about, you gotta get this. Buhay ni House Speaker Manny Villar, isa sa pelikula. Meron ng mga nag-offer sa akin yan at nagpo-propose yan. Pero wala pong final eh at inaayos pa nila. So hindi ko pa mabigay detalye. Not because I don't want to, but hindi ko talaga alam ang detalye. Ginagawa lang yun ng aking staff. Basta showbiz chika. Walang makakalampas. Sasama-sama nating paglaklak ng Instant Tea. Ito po si Steve. Pepita's Meat at kami ang inyong Ka-Instant Tea. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to Star Talk. Maganda ako. Charing. Talaga naman maganda ka. Bagay sa yung buhok mo. Oo, kamukha Bagay. ni Meg Ryan. Yan ang Mag-ingat ano. ka, baka makita ka ni Russell. Direk, kaya na. Di ba? Dark brown na. Pero mukhang iitiman pa yan na. Itiman niya, para sa pelikula nila ni Chito Ronyo. Kailan mag-uumpisa? Itong month na to, galing pagdating galing sa Japan. Meron nung show si Osang sa Japan sa August 13. Nadidinig ba nila tayo doon? Malay mo? Oo, Wala, meron pang- magbigay-pugay kayo sa lola nyo. Sumispeto kayo. Meron tayong Japanese subtitle. Ano? Oo, ni At- Pongo. Dadala ka nila ng NyQuil Japan version. Wasabi flavor ng NyQuil. Oo, para Ay, makatulog na ako. Mama, congratulations kay Lani Mesalucha sa napakagandang show niya kagabi. Oo. Meron pa po, mamaya, yung mga hindi pa po nakanood. At saka yung Side A Side band. A din, ho, sa Oh, Araneta kasama si Coliseum. Martin Rivera sa Araneta na directed by Wingard Tracy. Okay. Basta yung kay Lani, ang ganda. Wingard Tracy ba yun? Oo. Winter Tracy, sigurado ako doon. Ayan, ano pa? Happy birthday kay Ethel Ramos at kay Inday Badiday. Ethel, happy birthday. Sorry, At di na Tato nakapunta. Saldana.
Uy, birthday ni Tatos. Mamaya nga pala. Nagbe-birthday si Tatos? Guest ko si John Payat Marie nga tsaka siya si Aiko na ang bagong kasal. At saka Oo, syempre ano. si Bessie Badilla, ang babaeng naiintriga ngayon. Makakasama natin later. Si Matet. Kasama ko mamaya. At Balitang hindi na i-renew ang kanyang kontrata sa kabilang noontime program. Meron ba itong katotohanan? O wala? At balitang nakukuha raw ni Willie na pagmalakihan ng kanyang istasyon sa dahilang may offer sa kanya ang Itbulaga, ayon na rin sa kanya. Meron ba itong katotohanan? O wala? At sa kabila ng panay-panay na pagbatikos kay Willie ng movie press dahil na rin sa paglaki ng kanyang ulo, ay hindi apektado ang TV host comedian. Ang katwiran niya, 500 piso lang naman daw ang katumbas ng bawat reporter upang bawiin ito ang isinulat laban sa kanya. Meron ba itong katotohanan? O wala? Siguro naman may sariling pag-iisip si Willie kung sasabihin niya yun. O baka galit lang siya nung sinabi niyang 500 lang katapat ng reporter. Si Willie kasi generous yan eh. Generous yan. Kaya lang, para manumbat, hindi maganda. Kasi kung manunumbat ka rin lang, huwag ka na lang magbigay. Diba? Yun lang. Siguro reaction na lang niya yung para, kumbaga panglaban niya lang sa sarili niya eh. Parang pinanganak siya para katambal niya yung ano eh, kakambal niya yung yabang sa katawan. Kung hindi mo siya kilala, talagang ma-open ka sa mga sasabihin niya. Pero kung kilala mo siya yun eh, si Willie yun eh. Pero ang pinakaano ko lang kay Willie, siguro naman hindi lahat ng reporter nabibili niya sa 500 o natatapatan niya ng pera. Kung sa tingin ni Willie siguro that we're just worth 500, naawa ako sa kanya. If you were to ask me if how much Willie's worth, I should say, I must say, that is not even worth a wrapping centavo. Well, Willie, kung may pera ka naman, baka bawiin sa'yo ng Diyos yan. Mayabang mo naman kapatid. Magpakabait ko naman. Ngunit ang pinakahihintay ay ang petsang August 26 kung kailan mag-e-expire ang kontrata ni Willie sa noontime show. Meron ba itong katotohanan? O wala? Ngunit may nagsasabi ring hanggang September 5 pa ang expiration nito. Meron ba itong katotohanan? O wala? Magkagayunman, welcome ba naman si Willie Revillame sa kalabang noontime show na nooy lantaran din niyang kinakalaban? May offer ba? Uy, welcome naman siya talaga dito. Dati pa, bumibisita na siya. Anytime, welcome siya sa backstage. Halika, makikain ka ulit sa amin. Ay, tawag nga ako ni Pia. Dali ha. Kung sakasakaling pupunta sa amin si Willie, abay, tatanggapin namin siya ng buong buo. Idol ko yan, lalo na pag ini-impersonate niya si Erap. Willie Nepomuceno, you're always welcome here sa 8 Bulaga. Ay, hindi ba Nepomuceno? Kaya number 1 ang Itbulaga, di ba? Ang wiwitin ng mga host, lalo na yung kanilang EP na si Malu Chowa Gapar ba yun? Taga siyempre, no? Si Ana Dizon na diba? Teka muna. Ako, marriage encounter eh. Wala naman ako asawa. May marriage encounter sa August 11 to 13 sa Mother of Mercy Spiritual Center sa Tagaytay City, nabigay ng Tuklasan Incorporated under Marian Guadalupe. Mula kay Miss Silvia Perez, telephone number 920-6521 at kay Miss Prami de la Luna, telephone number 948-0063. Happy birthday kay Reniel Gonzalez. Happy birthday kay Chris Dave from Ninong Willie. Happy birthday kay Ronald Francisco from Tonji. Happy birthday kay Ete Ramos, Tato Saldana, Caridad Sanchez, Cesar Montano, Remy Chan, Maribeth Bichara, Daria Ramirez, Grande Villesa, Rich Infante, Mon Silos, Inday Badiday, Brenner Bautista, Bamba, Nora Calderon, Gary Valenciano, at kay Mel Balili. Ako na. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome sa Star Talk. Gagalangin mo ba ang guest mo pag ganyan ang kulay ng buhok? Tita Lolit, alam mo ba na nung magganito ang itsura ko, sabi ko sa'yo, hindi na ako hinuhuli ng security guard.
Yan ganyan buhok? Yes. Pero may balita ako tungkol sa'yo. Alin? Ayaw mo na daw ng men. Gusto mo na daw ladies. Kaya gumanda ang kuko ko. Ganon? Gumanda ang mga daliri ko. Ibang klase. Ay, yung mga pumuti, pumuti, ko. pumuti ako. Oo. Sino nagigip ng tattoo? Yung girlas o ikaw? Natural siya, alahera eh. Ako ngayon wise na ako. Hindi na ako tumitingin ng mga gwapo-gwapo. Kaya pala talo na ng mga tibo ang mga lalaki? Oo naman. Pag lalaki sila bibigyan mo. Oo. Pag tibo, sila magbibigay. Sila magbibigay. Mamanikuran ka pa. Nako, Rosana, sa tibo ka na lang. Nako, Rosana, sa tibo ka na lang. Ay, depende sa tibo ah. May mga tibo talaga na... Mayaman. Mayaman, mabait. Etong akin talaga, ano to, medyo erap. Erap, marami siyang... Macho, tapos maganda ang hinaharap. Hindi lagi ka doon sa club nila Joey Serrano, yung Third Dimension? Ay, kahit saan. Kahit doon sa Big Papa, nagpupunta na ako. Siya pusit, sa edad mong yan? Uy, wala sa edad yun, Tita Lolit. Tsaka titignan mo akong ganito, matindi pa ang asim ko. Bakit si Inday Badiday bumalik pa kay Bo? Sana nagtibo na rin si Inday, no? Happy birthday, Badid! Ano ba ang pinapromote mo? Ay, oo. Ayos na po ang kasunod. Ay, nako. FPJ, Aramina, and me. Yun ang billing. Yun ang billing. Yun? Yes. At siguro mas pinagnasaan ka pa ni Kuya Rani kesa kay Ara. Hindi. Pagka ganyan, Tita Lolit, meron kaming ano. Galangan. Meron kaming galangan. Oo. Kasi may age bracket. Pero pag talikod namin sa camera, kami-kami na lang yon. Tita Swanee, wala kang alam. Oh? Kaya pala, dapat pala ikaw ang bantayan. Ano ko takas? Babantayan mo Pwede ka ako. sa babae, pwede ka pa sa lalaki. Ano yun? Ayos na ang kasunod. Kailan mo siya showing? April, August! Tapos na yun eh! April pa kasi namin ginawa yun eh. Kaya ngayon lang natapos. So, August 16 po. Diyos ko, pwede ba? Alam mo, yan na last pa movie lang. mo sa Millennium. Ngayon pa lang, bumili na kayo ng ticket. Kasi sa totoo lang, yung Ngayon pa lang, pinaka-last day namin ng showing, ang dami nang nagtatanong ng ticket. Ayun, birthday presentation niya ni Kuya Rani dahil birthday niya sa August 19. Eh, yung 19, sa pamilya yon, sa mga crew. Sa Iba yung sa akin. Meron kami. Oo. Tito Rani lang yan, pero... Nako, tigilan na nga natin yan. Malalim ang relasyon namin. Alam mo, ayaw ni Nova Villa niyan. Isusumpa ka na naman. Oh, nako, babati na lang ako. Tsak ko. Richard at Susan C. ng Regent Food Corps, kay Jomare Chari ng Senecal Team, maraming salamat. Sa Regent Food Corps, sa Victor Son ng Bizarre, Bambi Pentes, lalong-lalo na kay Ana, kay Danilo Franco, Dr. Vicky Bello, Dr. Florante Muñoz, Dr. Jonathan Dizon, Dr. Pismal Chambro, Angelo Estera ng Camyas, Betsy Kusumbi ng Cherokee Yama, Oscar Jesso ng Malacanang, Mariano Peña, Arwin ng California, Wilson Yu and Dr. Mata, Baby Parida ng Producer Speed, Jusil Lucy ng Blue Powder, Cares Nel Pales, Chele, Ignacio and Chris ng Quick Mert, Bakersfield and Angel Bites, Kerikilo at Boy Abunda, Bong Quintana, Michi Mabutas, Elby Gonzalez, Ali Soto, Brasini ng New Frontier, sa New Frontier, Deo Macalma, Jenny Flowers, Collector Tess Roque, Gabriel Quebec, Lorna. Ano ba yan? Patay na! Laura Lynn, Ellen Gray, kay Bessie ba? Pilyo, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon Kaibigan, upo ka muna. Sige. Mamaya na yung laing na ibibigay ko sa'yo. Oo, Sige, upo ka makanin muna. yun. Makanin Magandang yun. hapon po sa Okay, inyo good lahat. afternoon. Teka, nahulog. Mamaya natin tulutin. Anyway. Para kung Miss Philippines na naman, I would like to thank the Board of Judges. Hindi ba? Yan ang nagpanalo sa kanya.
Anyway, nakita naman natin sa makinig ka. Anyway, nakita natin sa VTR na ikaw ay isang high-class na model and all that. Pero gano'n ba talaga? Nung araw, nung bata pa tayo, ay guring sneeze ngayon. Kaya hindi na pwedeng tawagin. Siguro model ng mga mga refrigerator, ayan. Hindi ka naman kasing laki ng refrigerator. Kita mo Hindi naman, pa. ang ganda pa rin ng Hindi figure. pa naman. Thank Oo, you. yung ibibigay ko sa yung laing, yun ang magpapalaki sa'yo. Ako, kasalanan pag tumaba ako. Kasalanan ha? ko. Pag nawalan ka ng career sa modeling, kasalanan ko yun. Anyway, hindi, gano'n ba ka talaga kasosyal talaga si Bessie Badilla? Hindi po ako sosyal. Nagta-tricycle pa rin po ako hanggang ngayon. Hanggang ngayon sa Paranaque? Hanggang ngayon, sa Paranaque, kumakain pa rin ng fish balls. At yung sago. Oo, yung sago! Nababaliwan niya Naku, ngayon. ang Huwag mo favorite i-plug, huwag mo ko i-plug kasi ay yung buko. pandan. Buko pandan. Yan. Yun. Sarap. Pumipila siya doon at meron siyang extra pearl. Anyway, pero di ba lumaki ka sa Bagtikan, sa Makati? Sa Bagtikan Street sa Makati, tapos sa Paranaque sa Better Living. Oo, pero ano bang buhay mo nun sa Bagtikan nung araw? Para kaming para kaming kasi marami kami, no? Ilan nga ba kayo magkakapatid ang mga Badilla? 8, 4 na babae, 4 na lalaki. At ang tatangkad lahat yan, ha? Lahat kami, para kami mga, isang grupo ng basketball players lahat. Yan. Pero, normal kami, very simple ang buhay namin. Sa bagay, hanggang ngayon, simple pa rin. At saka, very strict ang parents namin. Saka, parang mga ordinaryong tao hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Hindi naman kayo mayaman, hindi mahirap. Ganun ba yon? Sabi kasi ng mami ko, mayaman kami. At naniwala ka naman. Naniniwala ako sa mami ko kahit na pa. Sabi niya, basta tumatawa ka anak at meron kayong pagkain sa sa table, meron kayong kinakain, meron kayong roof above your heads, mayaman kayo. Mayaman ka na yun, oo. Tapos nag-aral ka, di ba, sa St. Scholastica? Yes, from kinder to high school. Rich ka nga. Hindi, ginapang ako ng parents ko pero nakatapos ako sa magandang eskwelahan. Pero ginapang ako. Okay, hindi nang gapang, ginapang. Iba yun. Iba yun. Anyway, pero hindi ba nung nasa States ko ka, nagka-cutting classes ka para manood ang pelikula ni Walter Navarro at ni Hilda Coronel? I have to admit, ilang beses ako napingot ng nanay ko sa tenga dahil nahuhuli akong nanonood ng mga Hilda at Walter. Oh, sige, pero si Hilda. Okay, mama, yun ang Hilda. Ikaw muna. Sandali. At saka related ka kila Francis Pangilinan, hindi ba? Yes, ang grandparents namin magkapatid. Okay. So, magpinsang bungo. Kayo. Oo, pinsang So, third related ka pinsan. na rin kay megastar Sharon Cuneta ngayon. Of course. Sabi ko na nga ba, social climber ka eh. Oo. At saka kay Gary V. Kay Gary V, di ba? Gary V. Oo, magkapatid yun. Panay yung mga artista na pangasawa nila eh. At saka Oo nga. mga singers. Pero ikaw, paano ba naging, di ba lahat ng tao tinatawag mong tita, ang tawag sa'yo lahat tita, paano ka ba naging tita ng bayan? Kasi nag-umpisa yon. Actually, that's Joey Reyes. Okay. Si Joey Reyes ang aming writer at the time sa Kasi Babae. Siya talaga yung character ko na Tita Bessie. That was Joey Reyes personified. Lahat ng sinasabi ko nanggagaling kay Joey. So parang ako lang yung kanyang instrument na mailabas yung totoong Joey Reyes. Na bumongga yung tita hanggang ngayon. Parang sinapian ni Joey Reyes. Ganon. Parang kang possessed. Possessed by Joey Reyes. Kailangan humanap tayo ng exorcist. Tutuwa nga ako kasi maraming salamat sa lahat ng nakakakilala pa na tita. Nakakatuwa. At kahit na ako nakapila sa bilihan ng sago. Biglang sabi si Tita Bessie, nakakilala pa ako, nakakilig. Oo nga, pero paano ka ba nakapasok sa show business? Dahil kay Mr. M, kay Johnny Manahan. Johnny Manahan. We were in Los Angeles at that time with Basil Sabi nga ba, Valdez. social ka eh. Hindi, nagkataon na nandun kami dahil gumagawa kami ng show for the Philippine Airlines first trip to LAX. Kasama namin si Basil Valdez, si Celeste Legaspi, at saka yung mga Pitoy Moreno models. And with that, gumawa sila ng isang parang video ng mga activities ng mga models and mga other performers we were with para sa i-air para sa Philippine show. Parang papakita ko anong ginagawa namin doon. Doon ako natuklasan ni Mr. M. Sabi niya, magaling ka pala magpatawa, dapat gawa kita ng show. Tamang-tama, he had the show Career Girls with Gloria Diaz. Channel 7. That's right. Okay. Tapos naging Kasi Babae after, I think, a year. Oo. Pero ibang istasyon na yun. Hindi, Iba pero yun. Are you still in touch with yung cast ng Kasi Babae? Halimbawa, si Gloria Diaz. Kanina lang, si Tita si Pusit. Pusit, Mahal na okay. mahal ko yan, si Toots. Di ba? Toots bang tawag mo sa kanya? Totoong pangalan niya, Toots Villanueva. Ganun na ba siya nung araw? Mas grabe nung araw yan eh. Tame down na nga Alam ngayon mo yun, talagang yan naging tame pa yan ngayon? Tame na yan. Kasi nung kilala ko yan si Toots,
Another World Disco pa kami nagkakilala niyan. Yan, naku. Ano pinagagagawa niyo Magugulat ng kabaluhuraan? Magugulat ka kasi nung araw, nung panahon na yon, ang daming mama nakahilera sa kanya. Totoo? Pinipilahan ng mga ano yan, ng mga mama. Mama, hindi kagaya kanina, yung medyo... Hindi ko ka maintindihan ba't Tungkol nagkaganon. pipila ngayon. Hindi ko alam kung ba't nagkaganon si Tita Pusit, but during our modeling days ko noon, siya naman nag-book na siya top waitress ng Another World Disco. Lahat ng mga lalaki doon talaga siyang hinahanap. Talagang congratulations, siya po si talagang... Walang utang, hindi sa pagkautangan, hindi talaga. Dahil sa kanyang kaseksihan. Oo, at sa kababaeng bakla, higit sa mga. Yun. Anyway, so kumusta ka na ngayon? Eto, busy doing my promo for the CD of Daryl Spencer under MCA. And ang aming executive producer is Bert De Leon, no less. So, please, bumili po kayo kasi po maganda po yung CD at saka lahat po ng paintings ko nandoon. 11 of my paintings and portraits. Hindi, alam mo, pag-uusapan pa natin yan. At saka, syempre, hindi pwedeng makatakas ka dito ng walang halong intriga. Alam niyo na kung ano yun. Ano nga eh, kasi wag niyo na sanang, wag na kayong mag-aksaya ng panahon sa akin. Hindi naman ako showbiz. Bessie, dadating tayo dyan. Pero magagap muna tayo. Pagbalik natin, pag-uusapan natin ng iba-ibang nangyayari sa buhay ni Miss Bessie Badilla. Okay, kailangan Del ba mag-change Castillo. ng costume? Hindi na. Wag na, wala tayong panahon for that. Anyway, magbabalik po ang Start Up with Bessie Badilla at ang kakabit na intriga. Serious time na po ito. Kasi actually, I'm in a very difficult situation right now kasi ang involved dito sa issue ay dalawang babaeng mahal ko sa buhay. Last week kasi... Ako at saka si Pusit. Actually, oo nga, tatlo pala sila. O sige, in-elevate na natin si Pusit. Alam mo, nasisira ang belong. Ikaw din. Kinabukasan mo na kasalalay dito, sinasabi ko lang sa sa'yo. panahon mo, hindi ka makakaabante. Okay. Hindi kasi, merong lumabas sa mga bintang kay Miss Bessie Badilla na... Ako isang babaeng bakla, inaamin ko po. Yun. Alam Totoo na lahat po ng tao yun. Text man, hindi po ako nagbibiro. Okay. Na sa ay ginugulpi doon niyang anak ni Hilda Coronel na kasalukuyan ay nakatira sa puder ni Bessie at ng kanyang husband na si Bessie Del Castillo. Tama ba sinabi ko? Okay. Totoo yan. Talagang binubugbog ko sa pagmamahal at pag-aaruga. Oo. Bugbog sarado na nga yung bata ngayon eh. Hindi, ganito yun. Okay. Para hindi, ang aim ko dito ay para matapos itong issue once and for all. Okay? Although talk show host ako, hindi ko ugaling makialam sa buhay ng may buhay, pero ngayon, medyo makialam na ako. Okay. Alam mo? Kaibigan ko po ito, sinungaling po siya. Sige, ikaw din. Okay. Ano na nga, nasa na nga ba ako? Hindi, nagkumpisa yung gulo kasi ang setup nga, ang anak ni Hilda Coronel, na love ko, ay nakitira kay Bessie at sa husband niyang si Bambi. Ngayon, akala yata ni Hilda ay namamaltrato ang kanyang daughter na si Isabel, pero actually nagkumpisa ang lahat sa Singapore, nung nakatira pa sila Bessie at si Bambi sa Singapore. Meron silang katulong na dinala from Manila na pagdating doon, walang ginawa kundi magtelebabad. So, eto naman, dahil nga kuripot nga si Bessie, pinagalitan yung maid, sinabi, huwag kang gagamit ng telepono dahil mahal ang long distance. So, naghiganti ang maid. So, ang ginawa, tumawag kay Hilda at nag-intriga ng intriga, sinasabing ginugulpe, ginugutom, lahat ng masama ginagawa ni Bessie kay Isabel. Okay, pero hindi totoo yun. And I understand naman yung posisyon ni Hilda kasi dahil siya isang ina, siyempre concerned siya sa kanyang anak. I think which is just a natural feeling. Kaya I think kung si Hilda ay nanonood ngayon, i-assure ko sa iyo na wala talagang nangyayari sa iyong anak na si Isabel because I already met her several times in the past. In fact, in 1998 when I was in the States, tumira ako ng 3 days kila Bessie Badilla sa Stamford, sa Connecticut. Wala akong pambayad ng hotel, kaya ako yung nakitira. At nakita ko namang maayos naman ang kalagayan ni Isabel, matalino yung bata. That time, sobrang talino. And she's doing very, very well now. She's 19 years old, about to enter college in 2 weeks' time. Mag-aaral ng pre-med. Pre-med. At very prestigious ang kanyang papasokang eskwela sa Massachusetts. Ayun. So, in other words, meron ka bang gustong sabihin naman kay Isabel na lang? Dahil she made you proud naman talaga as a stepmother, no? Anak, I love you 3 times a day. Okay. Actually, tapos Jimmy Santos days pa yan eh. Sige. Okay. Pero totoo yun. Sabi ko nga kay Butch na
mahirap maging ina, pero mas mahirap maging stepmother. So, yun lang. Kahit ano pa sabihin ng ibang tao, okay lang sa akin yun. Basta yung anak ko, ayos. Oo. Ang tawag mo talaga anak, hindi ba? Talagang... Oo, nakasanayan ko na kasi yun eh. Dahil nanay ko, mahirap i-memorize para sa mother ko yung 8 na mga pangalan namin. Kaya kami lahat, anak! Kaming lahat sasagot. Oo, at malalaking anak Kasi yun. mahirap yung isa-isa eh. Bessie, sana lahat masyadong marami. And with that, sana tapos na yung issue. So walang bugbugang nangyari. And I hope wala kaming na-offend dito. Saka huwag na ho sana maksaya ng panahon sa akin. Hindi naman ako kasi showbiz. Andito lang ako para mag-enjoy kasama ng pamilya ko. At saka, of course, para makita yung father ko na may sakit. So, huwag na lang kayo mag-aksaya ng panahon dahil hindi naman ako show business. Nagpunta lang siya dito para uminom ng sago. Ayun, sago. At saka dahil Tatayo na ako ng saguhan sa Connecticut. Sa like, gusto Oo, mo? sige, kikita yun sa mga Bakas-bakas Amerikano. tayo. Yeah. Utuin natin yung mga Amerikano. Anong tawag? Pearl balls. Pearl balls. Okay. Hindi, at saka ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay meron siyang pinopromote na hindi niya CD. Pakita mo naman. Oh, yan. Okay. Ito po si Daryl Spencer. Ang aming CD na entitled Redbird. Ito po ay under MCA kay Ramon Chuaying. Mr. Chuaying, hello! And of course, our executive producer here is Director Bert De Leon, no less. And 11 of my paintings appear in this CD. Painter na po siya ngayon. Painter na po ako ngayon. Nagpipinta na ako ng mga bahay. Tumatanggap po ako kahit anong klaseng pintura. Okay lang. At saka ako po ang concept artist ng CD na ito. And higit sa lahat, yung kanilang unang-unang cut, which is What's the Attraction, was co-written by Daryl Spencer and Tita Bessie. So, kumuha na po kayo ng kopya nyo kasi hindi ko kayo magsisisi. Oo, napakinggan ko na to. Kasi, at saka na-meet ko na si Daryl Spencer. Ang bait-bait na tao niyan. Mabayat at saka gwapo, higit sa lahat. Yeah. At saka kontratado ka na magpipinta ng bahay ko. Kasi maganda siyang kuning pintor kasi nakakaabot siya ng kisame dahil sa sobrang tangkad Yun, niya. sobrang tangkad. O hindi yun na kailangan ng hagdan. Tama. So, and with that, meron ko pang gustong pasalamatan. Dad, get well soon. Yeah, oo. Dito, pagaling kayo. Alam kong may nangyari sa Good Friday, hindi ba? Actually, Thursday nangyari yon. Okay. Oo. Pero okay naman siya He's ngayon. doing very, very well now. Mag-uuwi kita ng mami at siopaw, Dad. Okay, at sago pa rin, syempre. At sago. With matching laing. From me. From Butch. Dad, may Okay. laing tayo, Dad. Okay. Anyway, with that, salamat, Bessie. Sana tapos na ang issue. Tapos na, maraming salamat. And I invite you and I invite also Lolit. Kung kailan kayo pupunta sa States, please just tell me. Punta kayo sa bahay namin. Pagluluto ko kayo. Ang bahay... Hindi, Doon ka na maganda sa ang bahay. bahay niya. Maganda ang Doon ka na sa bahay niya. bahay, tumira. Merong bati sa likuran. Doon ako naglalaba sa palikuran. Lahat ng kahit Naglalaba sa batis. na may kasamang Alhambra. Alhambra. Ano nakabaliktad yun, ha? Nasa loob yung apoy, o hindi ba? Oo, di ba? Kumakain din ako ng buhay na manok. Ay, nakita ko yun. Gumugulong ang sago at saka tumutuloy sa miswa. Nakita ko lahat yung ginawa niya sa Amerika. Kaya, hindi pala, kasi di ba naging American citizen ka na? American 60 cents, opo. Oo. Pero hindi ba naging emotional ka nung Hindi, kasi naging pinapirmahan nila kami na, sabing ganun, okay, you renounce all, sovereignty, all kings, all whatever, and including your country of origin. Yung bali, kumbaga, yung Pilipina ako for 41 years. Ayan, sinabi ng edad. For 41 years, Pilipina ako. Tapos sabihin ko na hindi na ako Pilipina. Amerikana na ako ngayon. Doon lang ako naiyak. Oo, pero hindi, naging practical ka lang siguro noon, hindi ba? Kasi... Actually, practicality lang talaga ang reason yan. Pero Pilipina ako sa Oo. puso at sa pusong mamon pa rin kasi, no? Pusong sago siya. Pusong sago na ngayon. Okay. Anyway, with that, maraming salamat, Bessie. Thank you, Boots. Sa pagbabalik mo ulit at magkita tayo ulit. Sana pag meron akong naipong pamasahe, pupuntahan kita sa Connecticut. It's pronounced Connecticut, Connecticut. hindi Connecticut. Connecticut. Connecticut, pwede rin. Naintindihan ko rin yun. Anyway, thank you. Magbabalik po ang start now. Thank you. But truth is, she was never afraid of anything. Not of how she was born into this world, nor of how the world sees her now. But should her fearlessness be interpreted as a grown-up's curiosity to explore what lies beyond teenage life? As controversial as her mom's story is Matet De Leon's share of not-so-pleasant publicity. Isang kabataang sa murang edad ay natutunang manigarilyo at uminom. Isang dalagang nabalitang nagdalang tao. Isang artistang marunong na ring umiwas sa movie press. Isang paslit na lihim na palang nakikipagrelasyon.
Isang anak na kung umano'y susumahin ay nagmana sa inang kumandili. Ayan, para linawin mo lahat yan, kasama natin ngayong hapon, Matet De Leon. Ayan. Ay, welcome. Pangalawang beses na. Kumusta ka na? Okay lang. Maganda pa rin. Lagi naman eh. Yan ho si Matet, di ba? Sabi nila, iba na raw ang kabataan ngayon. Sa opinion mo, ano na nga ba ang kaibahan ng mga kabataan sa ngayon? Mas ano na sila, mas, alam mo yung mapusok. Uy, ano ibig sabihin ng mapusok na yan? Maganda ako. Mapusok, ano ba yun? Basta mapusok. Willing to try everything, gano'n? Oo, parang gano'n. Hindi na masyado nag-iisip. May mga issue sa'yo na napakaaga mo daw uminom. Tsaka magyosi. Totoo ba yun? Alam mo kasi, natural lang yan. Kasi sa Ilan mga, taong diba, ka na ba? 16. Yung mga 16 barka-barkada, lang pala eh. diba? Ako Ganun nga, yun. 13, nag-iyosi na! Hindi natural kasi yun, di ba? Itatry mo eh. Tapos nun, tingnan mo ngayon, wala na akong yosi kasi sinawaan ko na yan nung maliit ako eh. Hindi na ako nag-yosi ngayon. Di ba? Palagay ko ganun din kay Matet, syempre. Tsaka yung pwersa ng barkada. Di ba? Ganun talaga yun. Pero Dapat na, naiintindihan pasaba mo ka yun. rin ng inuman. Paminsan. Malakas ka daw uminom. Ay, hindi. Mahina lang. Ako pa. Eh, yun Mahina. naman, pakikipagrelasyon ng maaga. Siguro, ano lang. Doon lang ako naghahanap ng atensyon. Yun lang. Sino naman yung nakarelasyon mo ng maaga na yan? Secret. Ayoko. So, anong natutunan sa'yo nung relasyon na yun? Anong natutunan mo pala doon? Dapat kasi siguro, isipin mo na ng mga kung ano yung bago nila gawin ng isang bagay. Hindi agad-agad. Kasi, mahirap yun eh. Yung gawa ka lang ng gawa. Pinagsisihan mo ba? Mali talaga, mali. Eh, ito naman, medyo sensitibo, pero itatanong ko na rin sa'yo. Chismis na nag-drugs ka daw. Kaya napilitan si Ate Guy na ipadala ka sa kumbento. Una, ate ko naglagay sa akin sa content. At Si saka Dot Dot. choice ko rin yun. Tapos, yung drugs na yan, no comment. Diba? Ayoko. So, Ayoko, diba? Bakla ako. hindi. Bigyan mo ng payo yung mga kabataan na hindi dapat nila subukan, tsaka yung mga dapat nilang iwasan. Iyan, dapat niyo subukan ng drugs. At saka, kung hindi pa kayo marunong manigarilyo, huwag niyo nang pag-aralan. Kasi, balang araw pagsisisihan niyo rin yan. Totoo yan. Ayan. And, anong totoo doon sa abortion issue naman? Abortion? Oo. Ba yan? Inis ako sa kanila. Ano ba yan? Ako Hindi, na at kaya least, nagkasakit, mamamatay na nga ako. Tapos gaganunin pa Ganun ako. talaga sa showbiz, Matet. Diba? Diba? Pagka nga tumaba ka, ibig sabihin buntis. Pag pumayat, nagpalaglag. Diba? Or nag-drugs. Dalawa, laging ganun. So at least nabibigyan tayo ng pagkakataon na linawin yung pangalan natin. Sana wag ganun kasi hindi naman talaga totoo. Napangit. Walang ganun. Dahil talagang nagkaroon lang ako ng cyst. Hindi abortion, hindi ectopic. Walang ganun. Oh, ayan. Malinaw na, ha? Walang abortion. Diba? Nasaan na si EJ na mukhang inabort? Wala. Bilang babae, ano sa tingin mo ang dapat pwede na ngayon na noon ay hindi pwede sa mga babae? Yung mga MU. Yung mga ganun, di ba? Tsaka yung mga one night stand. Di ba uso yan? Di ba Hindi ko na-try yan eh. Hindi, ngayon pwede na. May pumapayag na yung iba. Ganyan yung dati, di ba? Super, ay, Bawal, oo. ano ka? Yung ganun. Eh kung ikaw ba may type na lalaki at liligawan mo, paano ba dapat manligaw ang lalaki? Ano? Oo, kung may type ka ba? Dahil sabi mo nga, iba na ngayon, di ba? Marami na tayong gusto subukan. Kung ikaw manliligaw sa lalaki, paano mo siya liligawan? At Hindi ko siya liligawan. Ayoko, girl ako. Ayoko. Papakit na lang ako. Di ba? Pero hindi ko siya liligawan. Ayoko. paano ba dapat naman manligaw ang lalaki ngayon?
Uubra ba yung pa-text-text lang? Ganun? Hindi. Kasi, paano nyo makikilala ang isa't isa kung pa-text-text lang, ganyan-ganyan? So, nasa old-fashioned ka pa rin pagdating sa ligawan? Hindi naman. Kung gusto nyo magtagal ang relasyon nyo, ayusin yung pandiligaw, hindi ba? Yung tipong sasamahan mo kahit sa magpunta, yung mga ganon. Na super mag-uusap kayo tungkol sa mga problems, iyakan ever, yung mga ganon. Di Iyakan ba? mo agad. Yung mga ganon, yung mag-uusap kayo na masinsinan para magkaintindihan kayo. Correct. Ganon. Eto naman, anong opinion mo sa teen sex? Bawal. Bawal yun. Bawal. Hindi, delikado. Kumbaga, kayo, bahala kayo. Magsisi kayo pag ginawa niyo yan. Sabi nga naman, tatanda buntot mo, hila mo. Di ba? So, Ganun. kung pag nagbunga yan, eh... Bahala na lang sila. Oo. So, yun, ang advice ni Matet, wag ano nga yung sabi mo? Huwag nang subukan, huwag nang gawin. Yung mga bawal. Huwag nang dahil ano. hindi ho talaga Pagsisisihan yan sa masarap. huli. Oo. May movie ka? Meron. Ay, nakita ko yung trailer niyan. Ito, long hair ever. Di ba, may clean? Ganda-ganda ko. O, ayun. Ano, sa ano? Ano nga title? Pangarap ng Pangarap Puso. ng Puso. Ayun. So, August 9, kasama si Leo Rabago, Alex Alano, tsaka si Hilda Coronel. Uy, ang ganda na acting mo dun. Sabi, ewan ko. Ako naman, di ba, syempre, down Parang to ate earth. gayang Ayoko nakabataan. Ganun ang dating eh. Mag-drama ka nga. Drama-drama mo dun ah. Tissue, please. Ayan ho, si Matet, baklang-bakla, di ba? Mate, thank you. Thank you. Mag-iingat ka parati. At sana yung landas na tinatahak mo ngayon, dire-diretso na. Sana. Wala na liko-liko. Wala na yan. Ayan. At sa pagbabago ng panahon at ng mga opinion, isa lang ang masasabi kong sana hindi mangyari sa babae. Ang magpalipat-lipat at magpapalit-palit sa iba't ibang lalaki. Dahil lang hindi siya marunong tumayo sa sarili niyang mga paa, ay masahol yan. Pero kung carry niya, sarili niya at gusto pa rin niya wala, at least maging kawawa man siya, kakayanin niyang bumangon ng mag-isa. Ito po ang inyong pansang pampagana. Mabuhay ang bagong kasal. At nandito siya ngayon. Please welcome Jo Marie Iliana. Thank you. Oh, naku, mga bakla na buhayan. Afternoon, Osang. Hi, congratulations. Thank you. Sa inyo ni Aiko. Salamat. Bakit bigla-bigla ang kasal? Hindi namin alam. Hindi nyo alam, bigla, no? Oo. Ang bilis, no? Ang bilis-bilis, eh. Nag-usap lang kami, tapos we both decided na parang tingin namin, it's time na gusto na namin umarap sa Diyos. Tapos, hingin yung blessing niya, hingin yung grace niya. And yun, ganun Umiyak ba kabilis. si Aiko? Umiiyak kami, nag-iiyakan kami dalawa. Talaga? Since hindi namin nakita, hindi kami nakapunta, pahingi naman ng detalye, like ano-anong preparasyon ng ginawa nyo bago kayo ikasal. Saglit, mabilis na mabilis yun eh. Bumalik kami galing Hong Kong. Then, isang linggong preparasyon lang. Sa mga kaibigan namin yung malaking tulong, si Jelly, si Candy, sila yung nag-asikaso ng lahat. Tapos, hindi kami nagkita. Hindi mo na Ay, kami talaga? nakita. Less than a week. Tapos honeymoon uli. Ngayon. Ito mga panahon ngayon. Medyo lulugo-lugo ka. Hindi. Ha? Yaka pa. Parang inaano ka pa eh. Okay naman ang relasyon nyo kahit nung sa West pa lang kayo kasal. Pero anong difference nung kinasal na kayo sa simbahan? Iba eh. Ibang-iba eh. Kasi yung civil marriage namin, wala naman kaming ginawa kundi tumawa eh. Pinagtatawanan na namin. Natatawa kami eh. Ko nga yun. Natatawa kami eh. Tapos medyo Tagalog na Tagalog pa. Oo. Diretso. Itong sa church, iba eh. Siyempre, karap mo yung Diyos, hinaharap mo yung babaeng sasabihin mo sa Hinatid kanya. mo sa dambana. Oo, mga ngako ko sa kanya na susumpa ka na ito yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ito na po yun. Naiyak ka din. Parang ganun. Yeah, very, very emotional yung araw na yun. And yung araw na yun, siguro hindi ko makakalimutan. And isa sa mga pinaka magandang araw, isa sa mga araw na masasabi kong perfect. Sarap, no? Para kang lumalakad sa ulap, no? Masarap. Para akong lumulutang. Inervyos ka Nakatayo nung ako dun eh. padating na siya? Nakatayo ko eh. Yeah, oo.
Parating siya, ginagabog ako eh. Baka Ginagabog biglang ako eh. tumakbo pa, ganun eh, no? Oo, akala ko nga hindi darating. Buti walang yung nag-object. Walang Object? humabol. Wala. Wala, mga bading, ganun. Wala. Tututol. Sinong tututol? Walang Ako. ganun. Aba, dito meron. May tumututol si Wendell Alvarez. Tapos na, ano ka ba? Kung Huli na. ikukumpara yan noon at ngayon, anong pinagkaiba ngayon ng relasyon nyo? Mas sweet ba? Mas sweet kami ngayon. Mas masarap Nako, ngayon. baka makabuo ka na naman ng masarap. isa pang Andre. Actually, I'm working on it. Talaga? Sana babae. Sana babae. Mas masarap Naku, ngayon. sarap naman. I can say na medyo mas close kami sa Diyos ngayon. Yung Lord nasa center namin. Ng Mas malapit relationship. kami ngayon. Congrats, Jom, dun sa libro mo at sa show mo na talagang dinumog. Yes. Thank you. Anong sikreto ng isang, bakit gano'n, na iba? Rumampa ka daw ng naka-underwear at ang Oh. ganda-ganda ng fashion show. Minsan trabaho natin yung ginagawa natin. Oo. So, it's been a long time. Mga 2 years since gumawa Sa sila Bench uli yan, no? ng... Yeah, this is for Bench. Yung una namin fashion show noon, mga 2 or 3 years ago sa Mars. So, ngayon, gusto nila mas malaking venue. Ginawa nila sa Ba't World hindi ko Trade. nalaman yun? Medyo gusto ko pong humingi ng paumanhin dun sa mga hindi po nakapasok. Uy, bakit? Kasi punong-puno na, masikip na. Pero, hindi na. magkakaroon kami ng repeat. Ayan, nako! Yes, Take magkakaroon note po niyo yan. kami ng Kailan repeat. yan? Maybe mga 2 weeks from now. I-abisuan Kasama namin din kayo si lahat. Borgie Manotok. Andun siya, of Oh, course. andun siya, ha? Manonood tayo niyan. So, World Trade Center pa rin po. Abangan nyo. Yung brief encounters. Tapos meron din silang pinaplano sa Cebu naman. Fashion show din. Nakatabless yung mga babae. Nakita ko sa dyaryo, ha? Hindi ko alam kasi nandun ako sa likod Oy! ng backstage. Ha? Magkano daw yung libro? $250. O yun, You murang-mura. can get it sa Bench Glorieta. Yun yung puro pictures mo Yun na. yung may mga photos ni Sexy. ni Raymond Lontok. Congrats, Raymond. Ito naman, anong sikreto ng isang successful marriage? Sekreto. Para sa akin, naniniwala ako na pag yung Diyos nasa sentro ng relationship, as long as sinusunod nyo lahat nung gusto niya, sa tingin ko walang masamang mangyayari. And importante siguro yung communication and yung dasal. Siguro mas maganda kung nagdadasal kayong sabay. Ayan, maraming salamat. Thank you, Osang. Ayan, abangan niyo po yung fashion show ni Jo Marie 2 weeks from now. Ayan. And, babati muna ako. Birthday greetings to Acebon Rivera, kay Tina Manalo and Marites Rivera. And thanks to Dr. Vicky Bello, Cat Salon Green Hills, Compass Internet, thank you. Kay Jo Marie C. and Chari ng Senical Team. O, di ba? Brasini Shoes, maraming salamat. Ang ganda ng tsinelas ko kanina. And happy birthday to Irene Mendoza from Jopay, kay Tess Herrera and King Esplana from Yogi. Ito, and happy. Nako, 100 na siya. Si Lola Cayetana from Regan. And kay Aning Rotor. And also kay Mario Dumawal, belated. And happy viewing to Nanay Feli Carpena and Mami Vihing of Talayan. Also, Alice Vitangkol from Yogi. Ayan. And happy birthday to Irene Mendoza bukas. Happy viewing kay Dali and Raul ng Marketplace Mandaluyong from Manang Lota Esguera. And syempre BBC Auto Detailing Service, Kalayaan Avenue, Quezon City. And Grooming Center. Yun. Masarap makasal sa simbahan. Di ba sabay segue? Pero, bago nyo pa man isipin yon, ay tanungin nyo muna ang sarili nyo. Bago kayo pakasal, handa na ba ako? At ito ba talaga ang gusto ko? Dahil kung tulad kayo ng guest ko na hindi nagmadali sa desisyon nila, malamang wala kayong pagsisisihan at mas magiging matagal ang inyong sumpaan. No, di ba? Wedding ring suot, ha? Ito po, ang inyong pambansang pampagana. Hi kay Aida, wife ni Direk,
Ay, dan ako si Direk. Iba na naman babae yung kasama sa booth. Magbabalik ang Star Talk habang pinapanood ko si Direk dito. Direk! Nasuwa ni Direk, oh. Here in Star Talk. Okay, meron daw pagbabago sa GMA Star Search. Oo, sobrang dami po ng pagbabago sa GMA Umpisahan Star mo na ang Search pagbabago. 2000. Oo, Okay. first of all, open to sa lahat ng females from 13 years old to 19 years old. So, females na lang muna. So, wala munang Females males. na lang muna. Oo, maghintay kayo mga lalaki dahil magkakaroon ng bagong contest for males. So, makakasali na si Ronnie Carrasco pag nag-open ng male division. Anyway, at saka hindi na siya 13 to 19 eh. Oh, yun. Yun na 20 nga. years old na siya. Saka ito po, not only open to Filipino citizens, but also to those of Filipino lineage. Meaning, regardless of their present citizenship, Lahat may dugong Pinoy eh. Oo, basta may dugong Pinoy, pwede na po kayo sumali sa GMA Star Search. Kahit na 0.5% lang yung dugo niya. Oo, kahit half. Okay na, kahit 1/4 pa. Basta may Kung dugong Pinoy. blood transfusion ng Pinoy, pwede pa rin. Blood transfusion, pwede pa rin. Okay. So, at tapos ano pang gagawin? Ano pang gagawin para Oo. makasali? Isa pang pagbabago, no? To add naman is the GMA Star Search 2000 is now regional. Ano pong ibig sabihin nito? Meaning, kung kayo pong mga babae gusto niyo pong sumali sa GMA Star Search 2000 pero taga-probinsya sila, Doon kayo sa... okay lang po yun dahil you don't have to go to Manila to have auditions. Dahil po, the GMA Star Search 2000 has already divided the country into 4 regional divisions. First, NCR saka Southern Luzon, Central saka Northern Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Saka sana po abangan nyo kasi magkakaroon po ng live auditions and regional finals sa iba't ibang bahagi ng Philippines, Manila, Baguio, Cebu, and Davao. There May you gusto go. kang pasalamatang sponsor? Oo, actually, I would like to thank our presenter, New Lux Super Rich Shampoo, the beauty secret of stars, and also hi to Dondi Gomez of Unilever. Pwede ko pang silang imbitahin. Oo naman. Oo. To join. Hindi pa salamatan ko muna yung Brasini Shoes at saka yung Brasini Shoes at saka ang BR Chua Enterprises. Oo. To wrap it all up, Okay. Kuya Butch, we would like to invite all the beautiful girls who think they have the looks, the voice, and the X Factor. Sali na po kayo sa GMA Star Search 2000. Baka kayo po ang maging next superstar. Magiging Champagne Morales din kayo. Nox! Okay, anyway, maraming salamat. Thank Sana you sa very uulitin. much. Oo, can I promote my album? Okay, please. Yes, And I the would- play. Oo nga, tandaan niyo pa ha, Okay, Kuya syempre. Butch. Benito. Okay. I would like to invite everybody to please get a copy of my album. Debut album ko po to entitled Champagne under Sony Music. Sana po panoorin niyo po rin yung play kong Benito sa St. Benedict College this weekend and next weekend. Thank you very much. Thank you, Champagne. At magbabalik po ang Star Talk. Thank you.